Nagsimula ang karera sa politika ni Greco Bellica noong 2004 nang siya ay nahalal bilang konsehal ng Maynila. Sa edad na 26, naging pinakabatang konsehal ng Maynila at tinaguriang ang Batang Magaling. Taong 2009, kinuha siya bilang Executive Director ng New Life Campaign ng Dangerous Drugs Board o DDB, ang tanggapan na tumulong sa mga LGUs na ipatupad ang kanilang kampanya kontra iligal na droga. Ito ay sa ilalim ng opisina ng kanyang ama na si dating DDB Undersecretary Grepor Butch Bellica. Taong 2013, isang mahalagang hakbang laban sa korupsyon ang pinangunahan ni Greco nang questionin niya ang constitutionality ng Pork Barrel System ng Kongreso at Pangulo ng Pilipinas. Ito ay naging kontrobersyal na kaso na nagkaroon ng 3 desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag sa konstitusyon ang Pork Barrel System at Priority Development Assistance Fund o PDAF. Naging pabor kay Bellica ang desisyon na 14-0 ng Korte Suprema at itinuring na labag sa konstitusyon ang Pork Barrel System. Ang makasaysayang kasong ito ay tinawag na Bellica Ruling. Sa pagkakatatag ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, unang itinalaga si Greco Bellica bilang Commissioner ng PACC at naging chairman ito noong March 15, 2021. Bilang chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, pinangunahan ni Greco Bellica ang pagtatag ng National Anti-Corruption Coordination Council o Project Kasangga, Aksyon kontra Korupsyon. Mula 2018 hanggang 2021, tinugunan ni Bellica ang mahigit 13,000 reklamo at isyu ng korupsyon mula sa mga mamamayang Pilipino na naging simula ng malawak na investigasyon at pagkakalantad ng malalaking isyu at kontrobersya sa gobyerno, kabilang na ang mga sumusunod. Paghahain ng 272 kasong malversation laban sa mga prominenteng personalidad tulad ni Trillanes, Aquino, Drilon at iba pa. Pagkakatanggal ng 20 opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong 2018, na-expose at na-entrap ang 10 billion pesos smuggling ng alahas sa NAIA na nagresulta sa pag-dismiss ng isang Assistant Secretary at mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Pagkakalantad ng anomalya sa passport system na nagkakahalaga ng 38 billion pesos na nagresulta sa mga kasong kriminal laban sa isang Undersecretary. Paghahain ng 71 kasong laban sa Ombudsman at 83 kaso sa Department of Justice o DOJ. Pagkakahuli at pagpapakulong sa higit 24 na empleyado ng gobyerno. Pagkakalantad ng anomalya sa Yolanda Housing Project na nagkakahalaga ng 741.53 million pesos na nagresulta sa mga kasong kriminal laban sa mga opisyal ng National Housing Authority o NHA. Noong December 23, 2019, pinangunahan ang Divisoria Raid kasama ang BOC na nagresulta sa pagkakasabat ng 4.5 billion pesos smuggled goods. Pagkakalantad ng malaking anomalya sa Philippine Statistics Authority o PSA na nagkakahalaga ng 444 million pesos na nagresulta sa mga kasong kriminal laban sa 27 PSA officials. At pagkakalantad ng 153.7 billion pesos na anomalya sa PhilHealth. Bukod sa mga ito, si Greco Bellica ay isang ministro at ordained minister of the gospel. Siya rin ang presidente ng Yeshua Change Agents, isang non-government organization na nakatuon sa mga kampanya laban sa iligal na droga at nagsusulong ng reforma sa lipunan batay sa mga biblical principles. Nagtapos si Greco Bellica sa San Beda College ng Bachelor of Science sa Marketing and Management at nakatapos ng kanyang postgraduate degree sa International Trade and Commerce sa University of California, Berkeley. Siya rin ay isa sa 42 na nagtapos ng Executive Masters in National Security Administration o EMNSA sa National Defense College of the Philippines.
Si Belgica ang nagtatag at pangulo ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS, ang partido na itinatag para ipagpatuloy ang kampanya ng Pangulong Duterte laban sa droga, kriminalidad, korupsyon, terorismo, federalismo at seguridad at kaunlaran sa bayan. Itinatag din nito ang Truth and Justice Coalition o TNJ, isang non-stock, non-profit na non-government organization na naglalayong palakasin ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng edukasyon kung saan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno ay mabilis na pinaparusahan at ang mga hindi makatarungang sistema sa pamahalaan ay binabago. Paglaban sa pork barrel at korupsyon sa pamahalaan mula noon ay magpapatuloy sa paglilingkod ng may tapang at malasakit sa bawat mamamayang Pilipino. Yan si Greco Belgica.